Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Noong nakaraang taon, nagpunta kami ng pamilya sa Mindoro upang dumalo sa kasal ng pinsan kong si Ana. Ang kasal ay ginanap sa isang liblib na baryo sa kabundukan. Isang lugar na tahimik, malamig ang hangin at napapalibutan ng makakapal na puno at palayan. Masaya ang lahat sa okasyon. Maraming mga bisita, masasarap na pagkain at masiglang musika. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman. Parang may presensyang nagmamasid sa amin mula sa dilim. Habang naghahanda para sa seremonya, lumapit ang lola ni Ana sa amin at nagbabala. Kapag dumidilim na, huwag kayong magpaiwan sa labas, lalo na't marami sa atin ngayon ang galing sa ibang lugar. Hindi nyo alam, baka may ibang nagmamasid sa inyo. Tinawanan lang ito ng mga kabataan, pero ramdam kong seryoso si Lola. Isa siya sa mga matatandang may alam sa mga kwento ng aswang sa kanilang baryo. Sinabi pa niya na ang lugar kung saan ginaganap ang kasal ay malapit sa kagubatan. At may ilang ulat na may mga aswang na lumalabas tuwing may malalaking pagtitipon. Habang nasa kalagitnaan ng kainan pagkatapos ng seremonya, napansin namin ang isang kakaibang panauhin. Isa siyang matandang babae, payat, mas mahaba at gusot na buhok at nakasuot ng maruming damit. Hindi siya kilala ng kahit sino sa amin. Ngunit nakatayo siya sa gilid ng kalsada. Tahimik na pinagmamasdan ang kasiyahan. Kilalang tao ba siya? Tanong ko sa isang tiyahin. Hindi, ngayon ko lang siya nakita. Baka kapitbahay lang na na-curious, sagot niya. Ngunit hindi siya gumalaw mula sa kanyang pwesto. Nakatingin lang siya kay Ana na tila may hinahanap sa aming mga mata. Pagsapit ng gabi, lalo akong kinilabutan. Napansin kong maraming bisita ang unti-unting umuwi. Ngunit ang matandang babae ay nanatili sa paligid. Sa kabila ng dilim, parang maliwanag ang kanyang mga mata at para bang sinusundan niya ang bawat kilos ng mga tao. Nagdesisyon kaming magtipon-tipon sa gitna ng lugar para sabay-sabay magdasal. Ayon sa lola ni Ana, ang ganitong aktibidad ay nakakatulong upang maiwasan ang masamang espiritu. Habang nagdarasal kami, biglang may malakas na hangin na dumaan. Halos mapatay ang mga ilaw sa paligid. Kasabay nito, narinig namin ang huni ng isang malaking ibon na umiikot sa itaas ng bahay. Ano yun? Tanong ng isa sa mga bisita. Manananggal, sigaw ng lola ni Ana. Sa takot, agad naming siniguro na ligtas si Ana. Isinara namin ang lahat ng bintana at pinto habang tuloy ang dasal. Pero sa bawat paglipas ng oras, lalong lumalakas ang huni ng ibon sa itaas na parang binabantayan ang bahay. Ang ilan sa mga bisita ay nagsabi na nakita nilang naglalakad sa labas ang matandang babae.
Ngunit hindi nila magawang lapitan dahil tila ito'y naglaho sa kadiliman. Sinabi ng lola ni Ana na ang matandang babae ay maaring isang aswang na nagkukubli bilang tao. Ayon sa kanya, ang aswang ay kadalasang naaakit sa mga okasyong tulad ng kasal, kung saan may bagong mag-asawa o buntis na maaring punteryahin. Habang papalapit ang hating gabi, naglagay kami ng bawang, asin at holy water sa paligid ng bahay. Ang mga matatanda naman ay nagpatuloy sa pagdasal at nagsindi ng kandila. Sa mga huling oras bago magbukang liwayway, unti-unting nawala ang huni ng ibon at ang malamig na hangin ay humupa. Kinabukasan, napag-alaman namin mula sa ilang residente na ang matandang babae ay hindi talaga taga-baryo. Wala raw sino man ang nakakakilala sa kanya. At matapos ang kasal, hindi na siya nakita pang muli. Marami ang naniniwala na siya ay isang aswang na nagbabalat kayo bilang tao. Ang kasal ng pinsan ko sa Mindoro ay isang hindi ko malilimutang karanasan. Bukod sa saya at pagmamahalan, nag-iwan ito ng babala. Mag-ingat sa mga hindi kilalang bisita, lalo na sa mga lugar na puno ng misteryo at paniniwala. Sa mundo natin, hindi lahat na nakikita ng mata ay tao. Ang iba ay nilalang ng dilim, naghihintay ng pagkakataong umatake. Laging mag-iingat, magdasal, at huwag kalimutang magdala ng proteksyon. Lalo na kung nasa lugar na puno ng kababalaghan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.